you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in the midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. I worship you. Oh. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. I worship you. Oh, You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the dark. Good morning, everyone. Welcome to another online worship service today. Magandang umaga po. This is another great day to experience God's love because this is the day that the Lord has made. God is good and faithful. Amen. His love abounds. In this time of trial and testing, we ask the Lord to teach all of us in the church to love one another and to be patient and kind. We may be separated by distance because of the virus COVID-19, but we are one and united in praying in online worship. Praise the Lord. Again, let us experience the hope and peace that Christ brings to us as we worship Him this morning. May the Lord of God fill our hearts and minds for His glory, and have a safe and blessed week, everyone. So, ngayong linggong po to, patuloy po tayo magbasa sa Book of Psalms. Psalms, if you have your Bibles with you, please open it to Psalms chapter 23. Sige po, sabay-sabay po tayo magbasa. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. May the Lord add His blessings upon this reading of His Word. Tayo po'y maghanda at handa po natin ating puso at isipan para sa ating pagsamba. Good morning po sa ating lahat. Yan. Kumusta po kayo? Tunay nga sobrang bilis ng araw at December na. So, pwede ko na bang batiin kayo ng Merry Christmas? Tunay nga napakabuti ng ating Panginoon na sobrang bilis ng panahon, sobrang daming nangyari. But still, God is faithful, God is always with us. That He always give us lahat ng pangangailangan natin. Kaya ngayong umagang ito, why don't we give
our best clap offering and our best worship for Him because God is always with us. Kaya dapat siyang papurihan at pasalamatan, Lord. Yan. So we invite everyone to join us and worship our Lord. Amen? Amen.
Thank you, God. Thank you. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for everything you did for us, Lord God. Salamat sa buong taon, Lord God. Hindi niyo po kami iniwan. I come before you today, and there is one thing that I want to say. Thank you, Lord.
Lord God. Hallelujah to your name, Lord Jesus. Salamat na marami, O God, dahil tunay nga, O God, na kayo, Lord God, ang hindi lang iwan, Lord God. Tuloy na sumama sa amin, Lord God. Hallelujah to your name, Lord Jesus. Diyos na may lalang ng langit at lupa, kayo ang Diyos na pagtuloy namin tinataas, tinatakila, wala nang iba, O God, karapat dapat ka, Lord God, sa lahat ng papuri at pasasalamat sa mundong ito, O God. In Jesus' name we pray. Purihin ang Panginoon sa panibagong umaga muli. Natunay nga po na napakalakat pong kagalakan natin at napakalaking privilege na tayo ay sama-sama na magsamba, sama-samang mag-aral po ng kanyang salita. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga na parang napakabilis ng panahon. Magtatapos na po ang taon. Tayo po ay nagagalak na sa isang taong ating naranasan ay ang Diyos po ay tunay nga po na napakabuti at napakatapat sa atin. Purihin po ang Panginoon. Bago tayo po magpatuloy sa ating panambang ngayong umaga, dumulog po tayo sa Panginoon sa maiksing panalangin at ipagkatiwala po natin ang ating pananambahan ngayong umaga. Panginoon, minsan pa po ay nagpapasalamat kami sa kabutihan mo at katapatan mo sa amin at tunay nga po na ikaw po ang Diyos na kasama namin simula't simula pa. Napakabuti ka, Panginoon, ng iyong pag-iingat at paggabay, pagbigay po ng lahat ng mga pangailangan namin ay hindi ka po nagkukulang. Sa gitna po ng aming mga kahina at kakulangan, ikaw po ang Diyos na natiling tapat sa aming mga buhay. Kaya salamat, Panginoon, salamat, Panginoon. At sa oras na ito, ikaw lang po namin ang itinataas, dinadakila, sapagkat ikaw lang po ang nararapat naming sambahin, dakilain ngayong umaga. Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala po ang aming panambahan ngayong umaga na bawat isa po nawa ay ikaw magpala. Saan man sila nadako, maging aming mga kapatiran sa ibang bansa, Lord, abutin mo sila po ng iyong mapagpalang kamay. Nawa po ang iyong salita pong aming pagbulay-bulay ngayong umaga ay ito po ay magbibigay po sa amin ng hamon, magbigay po sa amin ng encouragement, O God, na ang iyong salita ay tunay nga po na ganap, na hindi po nagbabago simula't simula pa. Kaya samahan mo kayong Panginoon, hiling ko Panginoon na ikaw po ang magbigay po ng kaalaman sa iyong lingkod na maihayag yung narapat kahayag na nagmumula sa iyo. Kaya Panginoon, salamat sapagkat ang sinasabi mo nga, Panginoon, when two or more are gathered in your name, you are in the midst of them. Ikaw po'y kasama namin. Salamat, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay nagpapasalamat dahil nung nakarang linggo po ay tinapos po natin yung aklat po ng Pilipos at alam ko marami po tayong natutunan at kung mayroon po kayong muling pagkakataon, abasahin nyo po yung aklat na yun, napakaganda po. At ngayong umaga po ay mag-aaral po tayo ng isang aralin na ang topic na ito ay binigay ko po sa Hope Messenger yung outline at ito po ay isang paalala sa atin na tunay nga po na bilang mananampalataya po ay mayroon po tayong katungkulan na dapat nating gawin para po sa gawain ng Panginoon. Buksan niyo po ang inyong Biblia sa aklat po ng Pangalawang Korinto, Kabanatang 8, talatang 1 hanggang 12. Ito po, ang pamagat ko po ngayong umaga ay ang pagkakaloob ng mga taga-Macedonia. At ito po yung sinulat ni Apostol Pablo nung nandun po siya sa Berea. Nandun po siya sa Macedonia. At ito yung sinulat po niya sa iglesia po ng Corinto upang magbigay po siya ng encouragement doon sa mga mananampalataya doon na magkaroon din sila po ng generosity tulad ng mga iglesyang ito sa Macedonia. Kung ating babalikan po, ang Macedonia, isang probinsya ito na binubuo po ng mga syudad. At kasama po dito yung ating pinag-aralan ng mga nakarang linggo, yung Pilipos, Thessalonica, Berea at iba pa. So ito po ay isang napakaganda pong paalala sa atin bilang mga mananampalataya na pwede po natin tularan yung mga kapatiran po dito sa unang iglesia po sa Macedonia. Buksan niyo po ang inyong Biblia. Kung mayroon po kayong hardbound, mas maganda po. Sa aklat po ng Pangalawang Korinto, Kabanatang 8, talatang 1 hanggang basahin ko po hanggang 12. Sige po. Magandang balita. Version. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila.
At sa kabila ng kanilang paghihikaos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abuloy hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinamamahik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataon na makatulong sa mga kapatid sa Hudiya. At higit pa sa inasahan ko, inilaan nila ang kanilang mga sarili, una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakausapan ko si Tito, yamang siya ang nagmula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang kakawang gawa niyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag at sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Verse 8, hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba na upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakaduka upang yumamang kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhan. At ito ang payo ko tungkol diyan, ipagpatuloy niyo ang inyong pakikigalak na nasimulan noon ng 1 taon. Kayo ang nanguna hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa pagbabalak. Kaya't ituloy na ninyo ito at sigasig na ipakita ninyo sa simula ay panataling ninyo hanggang matapos. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Ang Panginoon nawa po ang magpala ng kanyang salita. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo, sabi ko kanina, ay sinulat niya ito sa iglesia ng Corinto at ito po ay nandoon siya sa Macedonia. At nandoon siya sa Macedonia, yung pangatlong missionary journey niya, at ito ay binubuo nga ng mga siyudad ng Macedonia, ng Pilipos, Thessalonica, Berea at iba pa. At dito po ay sinulatan yung mga taga Corinto upang mabigyan sila ng encouragement about the generosity of these churches in Macedonia. Pwedeng sabihin ng mga mananampalatayang ito doon sa Berea sa Macedonia na kailangan ba naming magbigay o magkaloob sa gitna ng aming nararanasan? Kasi nakaranas din sila ng kahirapan, kasalatan doon sa kanilang lugar. Pero ang layunin talaga ni Apostol Pablo dito ay makalikom siya ng salapi upang tulungan po yung Mother Church doon sa Jerusalem. Dahil nakaranas po ng kahirapan dahil sa laganap yung tagtuyo at naranasan po ng maraming lugar doon sa panahong yun. Kaya siya po ay lumilikom ng salapi upang tulungan po yung iglesyang ito na Mother Church po doon sa Jerusalem. At dito po, sabi ko kanina, ay yung pagkakaloob sa isang tao na nakaranas ng kasaganaan, ito po ay natural lamang. Hindi po ito kamanga-manga, walang katakataka. Subalit, sa isang mahirap na iglesia o sa isang mahirap na tao, kung makita mo yung kanyang pagbibigay na sobra-sobra, ay ito ang kamanga-manga, itong katakataka. And that is the Macedonian churches. At ating pag-aaralan ngayong umaga, itong sulat nito ng Apostol Pablo sa iglesia po ng Corinto, at ano bang ituturo sa atin bilang mga mananampalataya na pwede natin tularan sa ginawa po ng mga iglesia po dito po sa Macedonia. So, paano ba nagkaloob o nagbigay ang mga taga-Macedonia? Tatlong bagay po. Gusto ko lang ibahagi sa inyo. Sundan nyo lang po ako doon sa ating nabasa kanina dahil dito po ikukot po natin yung mga talata. Una, nagkaloob sila ng may pagsakripisyo, masaya at kusang loob. Amen. Purihin po ang Panginoon. Una nga po na napaganda pong paalala sa atin. So, basahin ko lang po yung verse 2. Ang sabi po dito sa verse 2, dumanas sila ng mahigpit o matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikaos, masayang masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Wow! Praise God for these churches. Napakaganda po yung talatang ito. So dito po ay ito yung tinatawag nating sacrificial giving. Na bagamat mismo sila ay nakakaranas ng kahirapan, kasalatan, yung pagpupursige ng pagkakaloob ay nandoon talaga. At ito'y hindi inaakala ni Apostol Pablo. Hindi ito inaakala ni Apostol Pablo, kaya yung natanggap niya doon na mga tulong sa gawain ay higit pa sa inaakala niya.
Praise God. At tayo po naniniwala na ito'y nangyayari din sa ating mga churches, maging dito sa ating bansa, na yung generosity po ay talagang nandoon po. Kaya nga sinasabi natin dito na hindi natin pwedeng maliitin ang isang iglesia o isang tao. Kasi siyang nakakaalam yung kanyang puso kung paano siya magbibigay o paano siya magtutulong sa gawain at maging sa ibang tao. At tayo po yung nagagalak itong mga nakaraang mga kalamidad, maging sa gitna ng pandemic, ay tayo ay naka-witness ng napakaraming tao na nandun talaga yung puso na bukas palad na magtulong sa mga kababayan natin. Purihin po ang Panginoon. Now, ang Diyos po magpala sa mga kababayan natin ito. Napakaganda po yung pinakita po sa atin dito na tunay nga na yung sacrificial giving dito na sinasabi ay pwedeng hindi sila magbigay. Kasi nakakaranas din sila ng kahirapan, kasalatan. Pero ang punto pong pinapakita dito ni Apostol Pablo ay tunay nga na the point of giving, sabi dito ni Paul, it's not how much the amount we give, but why we give and how we will give. Yun po yung binigyan po ng diyan po dito sa nabasa natin kanina. So tingnan po natin paano ba nagbigay ang mga taga Macedonia. Una, they give out of dedication to Christ. Purihin po ang Panginoon. Sila po yung nagbibigay sapagkat nandoon po yung kanilang dedikasyon sa Panginoon. Ito po yung bunga po ng kanilang pananampalataya. At nakita po natin na tunay nga po yung kanilang generosity ay hindi po mapigil. Hindi mo mapigil sa ating nabasa kanina. Pangalawa, they give out of love for fellow believers. So nakita nila yung tulong ng mga kapatiran to na yung mga kapatirang nakaranas ng kasalatan o kahirapan ay nandoon po yung pagtulong po ng mga kapatirang ito sa iglesyang ito, sa mga iglesyang ito. Pangatlo, they gave with joy of helping those who are in need. Nandoon yung kagalakan, nandoon, masayang-masaya silang magkaloob, magbigay. At nakita po natin ito na maging doon sa unang iglesia sa Jerusalem, nung bago pa lang, yung iglesyang ito, doon sa Acts chapter 2, makikita po natin, verse 4, ay makikita po natin na kahit yung mga kapatiran na hirap din ay tunay nga na yung pagbibigay at pagtulong sa mga kapatiran ay nandoon din. Nagbinta yung iba ng ari-arian para makalikom ng salve, para tulungan po yung mga kapatiran. So, napakaganda po yung pinapakita po sa atin dito. So, sabi sa talata, balikan ko po yung talata, sa kabila ng kanilang paghihikaos, ay masayang-masaya pa rin sila at bukas palad ang pagbibigay. Dito kung ating babalikan yung verse 4, ay sila pa ang nakiusap. Sila pa ang nakiusap na sila ay pagbigyan ng pagkakataon ni Apostol Pablo na sila ay makatulong o magbigay. Wow, pambihira ito. Dahil nga, sila ay nakakaranas din ng kasalatan. Pero nandoon yung puso na kusang-kusa, may kagalakan na sila po ay magbigay para sa gawain ng Panginoon, maging doon sa mga kapatiran po sa iglesia sa Jerusalem. Basahin ko lang po yung verse 3 and verse 4. Sabi dito, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang pinapakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran na taga Jerusalem. Purihin po ang Panginoon. Kasi nakakaranas din sila ng kasalatan at kahirapan, pero sabi ng Apostol Pablo, kung hindi naman kayang magbigay ay huwag nang magbigay. Pero dito nagpumilit po sila na sila pa ang nakiusap, na sila po ang magbibigay. Bakit po? Sapagkat naranasan po ng mga mananampalatayang ito, na-experience nila, na di more sila nagbibigay ay lalo silang pinagpapala. At ang pagpapalang ito ay hindi lang po yung material prosperity o hindi lang po yung tungkol sa pinansal na bagay. Lahat ng aspeto po kasama po dito. Kaya hindi po sila mapigil na sila pa'y tumulong at magbigay para po sa gawain ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Dahil itong mga nakarang pandemic ay ayon sa mga narinig naming balita doon sa aming pastor support group na maraming huminto po na mga churches, lalong-lalo yung mga maliliit na umaasa lang sa mga tithes and offering. Nag-stop shop sila kasi hindi kayang suportahan. At ito po isang hamon po sa ating lahat na yung gawain ay kailangan suportahan sapagkat kung walang magpapatuloy sa gawain, sino pa? Sino pang magpapatuloy kung mag-stop po yung
yung gawain. Yun po binibigyan ng punto dito ng Apostol Pablo. Na nakakalungkot kasi nga, kung hindi magpapatuloy yung gawain, baka yung ating mga anak, yung ating mga apuhan, baka ibang Diyos na yung makilala nila. Kasi walang magpapatuloy. At ito yung nangyayari ngayon maging sa ating bansa na napakarami ngayon nangangaral na ibang Diyos yung pinapangaral nila. At pag hindi po magpapatuloy ang gawain, baka ibang Diyos na ang makilala nila balang araw. Kaya ang gawain ay dapat hindi huminto, kaya pinipilit po ni Apostol Pablo na makalikom po ng pangsuporta po doon sa Mother Church sa Jerusalem. Kasi nakakaranas sila ng grabing kahirapan. Pero pinakita po sa atin dito, ang mga iglesyang ito sa Macedonia ay nandoon yung kagalakan na magtulong, magbigay ng kanilang mga kaloob, ikapo, sapagkat ayaw nilang mahinto po ang gawain. Kaya ito po isang napakagandang paalala po sa atin na tunay nga po na sa kanila, ang pagkakaloob ay isang napakalaking pribilehiyo at isang napakagandang gawain na pinapakita nila. So, kung ang ating pagkakaloob ay nakadama tayo ng kalungkutan, mayroon tayong iniisip na hindi maganda, ay huwag po na tayong magkaloob kasi yung blessing wala rin. Kaya nga, sinasabi ni Paul, ini-encourage po yung mga mananampalataya na we should give generously, cheerfully, but not to the point na yung nagbibigay ay magsasuffer yung kanilang mahal sa buhay o yung pamilya. Kaya nga sacrificial giving. Kaya nga sinasabi ni Paul dito sa unang puntong ito, yung sacrificial giving dito ay kailangan maging responsable. Sacrificial giving must be responsible. Sabi po dito sa ating pinag-aralan na tunay nga po na ang bawat isa ay magbigay na ayon po doon sa kaya niya. Hindi yung pipilitin sapagkat kung wala naman talaga ay hindi naman talaga sila magbibigay. Because yung sinasabi ni Paul, you give what you have and do not give what you don't have. So napaka-clear po yung sacrificial giving ditong sinasabi po sa talatang ito. So pangalawa po, kung paano po nagbigay o nagkakaloob po ang mga iglesyang ito po sa Macedonia, sila'y nagkaloob sa udyok ng kanilang pananampalataya. Purihin po ang Panginoon. Dito, makikita po natin na tunay nga po na ito isang bagay na nakita po ni Apostol Pablo sa mga mananampalatayang ito. Basahin ko lang po yung talata. Verse 5. Sundan niyo po ako. Sabi po dito, at higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Nagkaloob sila na ayon sa kanilang pananampalataya. Na pag sinabi nating mananampalataya tayo o isang Kristiyano, ay ito po yung tinatawag nating pagsuko po ng ating buong pagkatao sa Panginoon. Amen. Pagsuko, ibig sabihin, sinusuko natin yung ating nakaraan, pangkasalukuyan at hinaharap. Sapagkat, yung pagsuko ng ating buhay sa Panginoon, ito yung naghahayag na hindi na po tayo ang may-ari ng ano mayroon tayo. Yung po yung pinipicture po dito ng Apostol Pablo sa iglesia po ng Macedonia. Na sila, nung tumanggap sa Panginoon, ang kanilang buhay ay hindi na silang may-ari. At ito'y totoo maging sa atin. Hindi na tayo may-ari ng ating buhay nung tayo po ay sinuko po yung buhay natin sa Panginoon. Yung kanilang kabuhayan, negosyo man ito, employment, hindi rin sila ang may-ari. Ang Diyos na ang may-ari. Kaya nga, dito yung pagbibigay nila ay gano'n na lamang sapagkat ito'y bunga ng kanilang pananampalataya. Nang tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon, ay inaangkin nila, ina-acknowledge nila that everything they have belongs to the Lord. Maging yung buhay nila. Purihin po ang Panginoon. At ito'y totoo po maging sa atin. Wala tayong pagmamalaki sa Panginoon, yung ating kabuhayan, ano man ito. Higit sa lahat yung buhay natin, hindi po tayo ang may-ari. Ang may-ari ito po ay ang Panginoon. Kaya gano'n lang po sila kagalak na magkaloob sa Panginoon. So napakaganda po yung pinakita po sa atin dito na habang tumitindi po yung paghikas nila ay tunay nga na tumitindi, lalong nagpupursige po silang magbigay o magkaloob. Dahil sa kanila ay pinapakita nila yung kanilang pananampalataya. Amen po ba? At dito, para sa iglesyang ito, yung pera po ay nagde-depreciate. Pero kailanman, yung pananampalataya hindi nag-a-appreciate, ay hindi nagde-depreciate, sa halip nag-a-appreciate. Ito po yung kanilang pinapanghawakan. Na tunay nga po
na ang kanilang buhay ay bukas sa pagkakalob sapagkat ito po ay bunga. Ito po ay bunga ng kanilang pananampalataya. At salamat sa Panginoon sa ating mga kapatiran na nandun po yung bukas palad na magbigay. Kilala po ng Panginoon kung sino kayo. Tayo po ay nagpapasalamat dahil kayo ay naging tapat sa Panginoon. Itong message na ito ay hindi ko ito mininsahe na para po tayo ay lumikom ng salapi. Pero ito po ay isang paalala po sa atin na tunay nga po na ang isang mananampalataya ay ito po yung isang ebidensya na may bunga po yung ating pananampalataya kasi lalabas at lalabas by nature yung ating generosity, pagtulong po. Hindi lang sa gawain, kundi maging sa ibang tao. Ito lalabas at lalabas. Actually po, ang message ko supposed to be today ay about Christmas story. Pero ni-remind ako ng Panginoon. In-impress po ako dito sa talatang ito, sa kwentong ito. Dahil yung outline, itong message na ito ay pinost ko po ito sa Messenger ng Hope upang inyong pag-aralan. At sana po ay nahamon tayo at mahamon tayo at habang ating pinag-aralan ngayong umagang ito. Pangatlo po, paano po nagkaloob? Paano po ang nagkaloob ang mga iglesia po sa Macedonia? Sabi dito, nagkaloob sila bilang pasasalamat sa pag-ibig ni Kristo sa kanila at sa ano ang makakaya nila. Dito po ay isang kahayagan na yung pagkakaloob nila ay isang pasasalamat sa pagmamahal ng Panginoon. Nagpapasalamat sila dahil nagkaroon sila ng buhay na walang hanggan, nagkaroon ng kapatawaran, hindi kayang bayaran, pero sa pamamagitan ng kanilang pagtulong, pagkakaloob, ay ito po ipinapakita nila bilang pasasalamat sa ginawa po ng Panginoon sa kanilang buhay, maging sa ating buhay ngayong ating nararanasan. So basahin ko lang po yung talata, verse 9 and 11 and 12. Sundan niyo po ako. Sabi dito, alam ninyo kung gaano ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagpakaduka upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Verse 11 and 12. Sabi dito, ang sigasig na pinapakita niyo sa pasimula ay panatiliin ninyo hanggang sa matapos magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Ano sabi po dito? Ito po ay pinakita sa atin at pinaalala po ng Apostol Pablo na tunay nga na ang Panginoong Hesus ay mayaman, pero siya po ay nagpakahirap, nagpakasakit nung sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay maging mayaman. At ano pong yaman yung tinutukoy po dito? Naging mayaman tayo sapagkat nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon po tayo ng kapatawaran. At ito po yung sinasabi po dito sa talatang ito po ni Apostol Pablo. Pero sabi nga kanina, magbigay kayo na ayon sa inyong makakaya. Kaya ang pagbibigay po ay hindi po ito persahan. Hindi persahan. Sinasabi nga kanina, kung magbibigay ka at medyo masama ang loob mo, ay wala ring blessing. Kaya nga, pinapala sa atin, when we give, we should give generously, willingly, na doon yung cheerfulness natin magbigay sapagkat ang Diyos po ang magpapala sa atin sa nasabi natin kanina. So, ang tanong kapatid, ikaw ba'y nagagalak na magbigay sa Panginoon? Ikaw po ang makakasagot niyan. At dito po ay tunay nga na pinakita po sa atin yung halimbawa ng mga mananampalatayang ito dito sa iglesia po ng Macedonia. Sila po ay hindi mapigil. Sila po ay hindi po mapigilan ng Apostol Pablo na magbigay. So, tayo ba ay masayang nagbibigay? Paul encouraged the believers in Corinth to help the church in Jerusalem, reminding them, dalawang bagay, sabi dito, that their willingness to give cheerfully is more important than the amount they give. So, mas mahalaga po. Hindi po yung halaga, hindi po yung amount. Ang mahalaga po yung ating kagalakan, yung kusang loob, nandoon po yung masayang pagbibigay. Pangalawa, they should give us a response to Christ, not for anything they can get out of it, because how they give reflect their devotion to Christ. Ito po yung sinasabi natin kanina. Yung pagbibigay, dito po magre-reflect yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi magiging automatic ito eh. Parang kusang lalabas yung generosity. Na pag nakakilala tayo sa Panginoon, sinabi ko kanina, na ina-acknowledge talaga natin na ano mayroon tayo, sino man tayo, ay hindi tayo po ang may-ari. So, again, sinasabi ni Paul dito sa mga talatang ito, that in God's economy, we are only stewards. We are only
managers o caretakers of what we have because everything we have belongs to the Lord. Kaya ganun lang po, ganun na lamang yung kanilang generosity sa pagkakaloob. Talagang hindi mapigilan. Napakabuti po yung pinakita po sa atin dito sa talatang ito na ating pinagbulay-bulayan. So napakaganda po at ito pong maikseng talata na ating pinagbulay-bulayan. Sana po ay magbigay po sa atin ito ng hamon din. Tulad po ng iglesia po sa Macedonia. Na ang iglesyang ito ay tunay nga po na yung kanilang pagbibigay ay umaapaw kasi sabi doon sa binasa natin kanina, mahigit pa sa inaakala ni Apostol Pablo. Hindi ni-expect ni Apostol Pablo yung kanyang malilikom doon na matatanggap. At nagulat siya nung nakita po yung kanyang nalikom para sa gawain ng Panginoon doon sa Jerusalem at para sa tulong sa mga kapatiran po doon sa Jerusalem. So ito po isang encouragement po sa iglesia po ng Corinto. At tayo po yung naniniwala na yung mga iglesia po na nandun po yung generosity ay lalo pong pinagpapala. Dahil nga ayon sa pag-aral, a blessed church, a giving church is a blessed church, sabi doon ayon sa pag-aral. Kasi pag generous po tayo sa gawain ng Panginoon o maging sa iba, ay babalik at babalik yung blessing. Kasi nga, yung kanilang mga binibigay ay nag-a-appreciate po, kumbaga. At alam po ng Panginoon yan. Kaya nga, dito sa ating pinag-aralan ngayong umaga, ay isang paalala sa atin na makita po natin yung mga manampalataya dito na yung obedience nila po sa Panginoon ay nandoon. Dahil nag-aaral na po sila ng salita ng Panginoon. Ang pinag-aaralan nila, yung lumang tipan, alam po nila yan. Dahil kung inyong maalala po dun sa Malakay 3:10, ay napaganda pong pangako. Na tunay nga po, sinubok po. Sabi ng Panginoon, subukin mo ako. Kung hindi, buksan ko ang bintana ng kalangitan at ibubuhos ang pagpapala sa inyo. Walang malalagyan. Yung budiga mo ay aapaw. May promise, may blessing talaga. At alam po ito ng mga mananampalatayang ito. Kaya gano'n na lamang yung kanilang generosity na tumulong sa iba at magbigay po sa gawain ng Panginoon. At nawa po ay napagpala tayo po sa maiksing talatang ito. At sabi ko kanina, dito po ako dinako sa talatang ito na ang aking i-message about the Christmas story, pero ito po yung in-impress sa akin. Kasi nagpe-pray po ako na piniprepare ko po yung the first prophecy of Christmas. Dito po ako in-impress ng Panginoon na i-share po itong talatang ito. Dahil napakalaga po na malaman po natin, ulitin ko po ulit, yung paalala po ng Panginoon bilang mga mananampalataya, ano man mayroon tayo, sino man tayo, ay hindi po tayo may-ari. Higit sa lahat po, yung sinabi ko kanina, yung buhay natin po ay hindi tayo may-ari. Ang Diyos po ang may-ari. Kaya gano'n na lamang yung generosity ng mga iglesyang ito sa Macedonia sapagkat alam po nila ito. Nung sila tumanggap sa Panginoon, ay tunay nga po na yung buong pagkatao nila, nakaraan, pangkasalukuyan, hinaharap, ay sinuko sa Panginoon at yung ano mayroon sila ay hindi sila ang may-ari kundi ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Bilang pangwakas po, mayroon po ako dito nilagay po na maiksi pong conclusion po. Baka nandyan po sa inyong PowerPoint, sundan nyo po ako. Sabi po dito, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng ating kayamanan, lahat ng ating trabaho, lakas, kakayahan, at higit sa lahat, bawat sandali ng ating buhay. Hindi pwedeng angkinin ang anumang bagay na nasa atin. Ngayon, anuman mayroon tayo, ipinagkatiwala lamang ito sa atin ng Diyos upang gamitin na kasiyahan at bukas palad sa paglilingkod sa Kanya. So, Hope Family, let us emulate the Macedonian churches in the area of giving. Pagpalain nawa ang bawat isa po ng Panginoon sa ating maiksing mensahe ngayong umaga. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa paalalang ito po ng iyong salita na tunay nga, Panginoon, ano man mayroon kami, eh, hindi po kami ang may-ari. Negosyo namin, trabaho namin, o posisyon po namin hinahawakan, higit sa lahat po ang buhay po namin, ay hindi po kami ang may-ari. Ikaw po ang may-ari. Kaya Panginoon, salamat po sa paalalang ito. At ito po yung nagbigay po sa amin ng hamon, nagbigay po sa amin ng encouragement. Ang mga iglesia po sa Macedonia po ay naging halimbawa sa amin. Nawa, Panginoon, kami tulungan mo na maging generous po pagdating po sa pagkakaloob sapagkat lahat po ay nagmula sa iyo.
At alam ko, Panginoon, na ibabalik mo ang pagpapala sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa. Na nawa, O Diyos, ang mensahe mo ngayong umaga ay maging ganap po sa amin. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa bawat isa po na nakabahagi ng ating gawain ngayong umaga. Saan man kayo po naroon, ano man po ang inyong nararanasan, na ay madaman niyo po ang presensya at pagpapala po ng Panginoon maging sa oras na ito. Sige po, magwakas po tayo sa panalangin. Ang pagpapala nawa ng Ama at pagliligtas at pagpapagaling ng anak at patnubay ng Espiritong Banal ang siyang mag-ingat sa bawat isa sa atin mula sa mga pagkahamak ngayon at magpakailanman. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all. Purihin po ang Panginoon. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. In my heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen
control. But